1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa ating lahat ng bonggang-bongga. Oh my gosh, ang bilis, no? So, nasa ados na tayo ngayon ng January. So, ito yung ikalawang araw ng bagong taon. And then, of course, we are excited kung ano nga ba ang magaganap at mangyayari ngayong taon na to dito sa mundo ng pageantry, and looking forward tayo kung sino nga ba ang mga susunod na reyna na magpe-penetrate ng bonggang-bongga sa entablado na international pageant. Kaya guys, tumika tayo ngayon ng bonggang-bongga. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko munang batiin kayo ng Happy New Year! And then of course, sa lahat ng ng mga laging nakatutok dito, nakasubaybay at nag-aabang ng mga pachika, pasabog natin, maraming salamat naman sa inyong lahat. So, yesterday, nag-upload ako, daming nanood. Kahit alam kong busy kayo, hindi nyo pa rin pinabayaan ang Mama Sam ninyo. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And of course, love for 2026. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga nung December 26 na may in-announce na sumakabilang buhay na daw ang dating beauty queen na si Subitskaya Bacod, kung saan ito ay isa sa mga favorite natin na talagang beauty queen noong 90s, kung naabutan ninyo yan, no, di ba? So, isa siya sa mga talagang masasabi ko, inabangan ko kasi napanood ko siya sa Eat Bulaga, She's Got the Look. Tapos, ayun talaga sabi ko, sana sumali to ng Binibining Pilipinas. At 2 beses nga sa sumali ng Binibining Pilipinas. Nung unang sali niya, finalist siya. Tapos, ito yung batch niya ni nung sumali siya noong matindi to Charlene Gonzalez. Oo, talagang sumabak siya doon sa Binibini. Pero kasi yung batch na yun, yung pinakamatindi. Kasi ando doon sila Abigail Arenas, ando doon Charlene Gonzalez, Alma Concepcion. Talagang matindi yung batch na yon. And then, ayun, sumali uli siya noong kay Eileen Lengda Miles at naging first runner-up siya. Tapos sabi ko nga, akala ko babalik uli siya. Tapos wala na, hindi na siya bumalik. Pero ito kasing December 26, may page kasi na nag-post na sumakabilang buhay na daw si Maria Subitskaya Bacod. Pero ang totoo ay hindi pa pala siya patay. Ayan ay nasa Australia at buhay na buhay. Ang tanong, bakit kaya nila pinost ng ganon? O, di ba? Na may rest and peace. Bakit kasi ginagawa kasi ng mga ibang page na hindi naman nila kumpirmado, pinopost nila ng bonggang-bongga? Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan maging yung alam mo yon, maging atat sa pagpo-post. Meron din akong sariling page ang SB Crown. Pero kasi, ang hindi ko kasi mag-gets, bakit post kayo ng post ng kung ano-ano, pero hindi nyo naman kumpirmado. Hindi naman ako galit sa mga, sa mga ibang page na gumagawa ng mga posting dyan. Pero kasi sana, yung legit, kasi nag-spread kayo ng fake news, di ba? So, yun. So, medyo nakakalungkot.
Kasi parang hindi naman pala papatay yung tao, pero ang sinabi na ninyo sa makabilang buhay na, Diyos ko, nakakaloka. O, diba? Kaya sana, ingat-ingat tayo sa pagpo-post natin at huwag tayong post lang ng post basta may ma-post lang. So, alamin muna natin at kumpirmahin muna natin kung totoo nga ba yung mga chikang ganito. So, yan! And then, ayun. So, confirmed to Vizcaya Bacud, still na, buhay. Bacud. So, yan. Buhay siya at hindi pa siya sumakabilang buhay. At nasa Australia siya at masiglang-masigla. So, yan. And then, good luck and I hope na sana magbalik siya sa mundo ng pageantry. So, ngayon uso naman na yung mga overage, yung mga ganon. So, I hope na makita at para mas makilala siya ng mga kabataan ngayon, lalo na yung mga millennial, para makita at makilala siya ng bonggong-bonggo. Magaling din to sa Subitskaya. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, pinag-uusapan sa social media, CJ Opiasa, sasali daw uli sa Miss Universe Philippines. So, ayun nga, pinupush nga ng mga tagahanga ni CJ Opiasa na sumali uli siya sa Miss Universe Philippines. Kasi nga yung last time na sumali siya ay naka-first runner-up siya. And then ngayon, baka daw manalo na. O, di ba? Ako, to be honest, gusto ko, why not? Coconut, di ba? Pero kasi mahirap sumugal kasi una, Miss Grand International na si CJ Opiasa. And she is Miss Grand Philippines. So parang feeling ko, bilang Miss Grand, mas gusto ko na manatili na siya Miss Grand Philippines. And then, manatili na siyang the first Miss Grand International title. Di ba? Yes, alam ko na hindi naman siya mismo talaga ang nanalo doon. Pero, para sa akin, siya na yung kauna-unahang nakakuha ng Golden Crown. And I hope na sana irespeto na natin yun, na parang manatili na si CJ na gano'n. Actually, nag-usap kami ni CJ noon. Sabi ko, CJ, wag ka nang sumali. Ang sagot naman niya sa akin, oo, Mama Sam. Kasi parang mas gusto ko na ibigay niya na sa mga kapatid niya, itrain niya na yung mga kapatid niya. Kasi yung mga kapatid niya, potential din. At take note, ang Opiasa family, talagang yung Opiasa sister, talagang naggagawa talaga sila ng pangalan. Imagine ninyo, yung sister niya nanalo, first runner-up, tapos yung isa naman nanalo ng title. So, ibig sabihin, potential talaga sila maging beauty queen pa sa mga malalaking international pageant. And then, sana ayun na lang yung itrain ni CJ, di ba? Kasi parang si CJ, parang narating niya na yung tagumpay. Gusto niyo pa ba siyang sumali? Siguro, kung sasali siya, gusto ko siya maging supranational. And then, let's see. Pero, syempre, risky to, di ba? But, ayun. So, kung gusto ni CJ sumali, at syempre susuportahan pa din natin. Pero as long as possible, mas gusto ko wag na. And then, kung sasali siya, I don't want to be her a Miss Universe. Gusto ko maging Miss Supranational siya. So, yan! So, agree ba kayo doon? So, yan. So, let's see kung magbabalik nga ba ang CJ Opiasa sa mundo ng pageantry. And excited tayo dyan. Pero eto, mas excited ang mga tagahanga ni Liana Aduana, Christy Magcari at saka Winwin Marquez sa pagbabalik sa Miss Universe Philippines for 2026. Tingin mo, Mama Sam, sasabak nga ba uli sila? So, medyo mahirap to, no? Kasi isang first runner-up, dating first runner-up sa Miss Universe Philippines, and then isang second runner-up sa Miss Universe Philippines, and then Christy Magcari, dati din fourth runner-up naman. Puro mga runners-up. My gosh, nakakaloka. So, risky para sa kanila. Pero sabi ng ganon, kung hindi ka tataya, hindi mo malalaman kung mananalo ka. Ganon, di ba? Pero kasi, parang isang malaking sugal. Oo, ayun yung masasabi ko. Na hindi basta-basta ang pagsali uli sa isang malaking national pageant sa Pilipinas. So, ako para sa akin, siguro sana pagplanuhan, pag-isipan, kasi isang corona lang.
Di ba? Isang corona lang. Tapos kasi ang ini-aim nila, Miss Universe Philippines lang. Ayaw nila ng ibang title. Alam ba, si Christy McCary, pwede naman siya maging supranational. Di ba? Why not? Coconut. Tapos ito naman si Liana Aduano, pwede naman maging Miss Cosmo. Win Marquez, pwede naman maging Miss Universe Philippines. Sana ganun. Pero hindi eh. Ang gusto nila, Miss Universe Philippines lang. Isa nga lang yung title na yan. So medyo mahirap. Pero kung talagang willing silang makipaglaro ngayong taon na to para sa national pageant ng Miss Universe Philippines, why not? Kaabang-abang yan. And let's see kung ano nga ba ang mangyayari sa kanila. Kasi di ba, Liana Aduano pwede maging supranational, pwede maging Miss Cosmo. Tapos ito naman si Winwin, talagang pang Miss Universe talaga. So pwede niyang sundan ang yapak ni Michelle D, di ba? And then, of course, si Christy McCary, sabi ko nga, pwede naman itong maging supranational din. Why not? So, let's see kung anong mangyayari sa kanila. But, isa lang masasabi ko, magandang labanan to. Diba? So, yun. And I'm so excited para sa kanila. But, malalaman natin yan kung join nga ba ang mga beauty queens na to. And then, para naman sa sumunod na chika, Team Philippines ready na para sa 2026. So ito na nga, may mga candidates na tayo, si Raven Renz para sa Mr. Pilipinas Manhunt sa susunod na taon. At kung nakaraan taon ay naka-third runner-up tayo, tignan natin kung ano ang mararating niya na gagawin sa Vietnam ang Manhunt, di ba? And then of course, ito din si Oliver Eugene. Isa din to sa mga inaabangan natin para sa Man of the World. Nako, tingnan natin, malakas din yung laban ng ating pambato dito kasi Diyos ko naman, nakita ko yung katawan nito, grabe, panalo. At talagang magandang laban para sa Pilipinas. So, yan. And then, of course, is this si Katrina Ligado. Ito, parehas Katrina Ligado para sa supranational. Okay, yan. Kaabang-abang din yan. My gosh, I'm so excited for Katrina Ligado. And then, of course, Katrina Johnson naman para sa Miss International. Oh my gosh. So, ngayon pala nakikita ko na kung nakaraan taon ay sobrang lakas ng laban ng Pilipinas sa international pageant. Ngayon naman, nakikita ko na parang, wow, nakaka-excite. So, well-prepared kaya sila. Kasi, di ba, parang ang tagal nang hinintay nila, di ba? So, parang ilang taon ba? So, yon. So, medyo kaabang-abang. And then, of course, kaabang-abang din ang unang sasabak sa pageant ngayong taon na to, sa buwan ng January, ay ang ating pambato sa Miss Intercontinental. Kasi ang Miss Intercontinental, ayan, sa mga nagtatanong, bakit wala ang Miss Intercontinental? Magaganap siya this coming January 20, kung di ako nagkakamali, 24. January 24 to February. So, yan, abangan natin. Kung paano lalaban ang ating pambato ng bonggong-bongga na galing naman sa mutya ng Pilipinas. Diba? So, yan. So, I'm so excited para sa kanila, para sa taong 2026. So, tignan natin kung ano nga ba ang magiging eksena ng mga pambato natin. At kung may laban nga ba sila pagdating sa international pageant. O, di ba? Ang tanong, may laban ba? Ayan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre Kurt Bondat, di ba? Pagkatapos manalo ng Mr. International, syempre, isa na naman sa mga inaabangan natin sa male pageant, syempre, ang another na pambato natin sa Mr. International. Pero ang sigaw nun lahat, sabing ganon, si Kenneth Marcelino, pwede kayang isalang sa Mr. International? To be honest, pwede. Bakit hindi? Kasi naging first runner-up to sa Mr. Cosmopolitan, di ba? Pero parang feeling ko kailangan niya pang i-prepare ng bonggang-bongga ang sarili niya para sa competition ng Mr. International kung sakaling sasali siya. Para mas madali niyang makuha. Pero siguro kailangan niya konting workout, yung magpalaki konti ng katawan, tapos alam mo yon, medyo ensayo pa more sa mga posing, lakad, at yung kumbaga parang new repackage para sa another pageant. So yun yung dapat niyang gawin. Kasi kung ang gagawin niya, katulad nung ginawa, magaling si Kenneth, lalo na pagdating sa pero mas gusto ko siyang mag-level up pa more para sure bull, di ba? Sure bull tayo doon sa makuha niya
ang titulo na gusto niya. Pero ako kasi parang mas gusto ko kay Kenneth Marcelino. Gusto ko maging, tawag dito, supranational. Yung katulad ng kay Kenneth Kabungkal. So, yun. So, para sa akin, si Kenneth, magaling. And then, Kenneth Marcelino, kayang-kaya yan. Kasi nga, di ba, nag-first runner-up nga sa Mr. Mr. Cosmopolitan. And then, tignan natin, pag sumali siya ay baka maging supranational na. So, ang tanong, magbabalik nga ba? Pero kasi yung nag-usap kami ni Kenneth last time, sabi niya, yes, Mama Sam, lalaban pa uli ako in the future. But tignan natin kung ito nga bang taon na to ang pagsali ni Kenneth Marcelino sa isa pang pageant. So, yan. So, parang feeling ko magpapahinga yan. Tapos biglang sasabak sa susunod na taon. Ganon. Pero why not? Coconut, di ba? And then, para sa sumunod na chika, ito nga, usapang Fatima. Binoto ng pinakamagandang buo sa buong universe ng mga Mexican fans. So, si Fatima daw ang pinakamagandang sa buong universe na Miss Universe. So, yan. So, ang masasabi ko dyan, maganda naman si Fatima. Actually, nakikita ko yung mga photos niya na ang gaganda talaga at winner. Pero, syempre, hindi ko naman masabi na siya yung pinakamaganda. Actually, ang boring nga ng ganda niya. So, yun. So, yung beauty niya, parang nabuboringan ako. Hindi ko nakikita na matalino, pero parang hindi siya empowered na, alam mo yon, na smart talaga, na parang wow, pero siya matapang lang. But hindi ko nakikita yung katulad ng mga strong woman talaga, katulad ni, tawag dito, ni Catriona. Na talagang makikita mo, bubbly yung personality, bongga yung beauty, yung mga tipong ganon. So, parang siya yung masasabi ko na maganda siya, pero parang kumbaga sa halo-halo kulang sa asukal. Charot. So, yan. Sa leche plan, parang kulang sa itlog. Yung ganon. Kumbaga, pag kumain ka ng parang kulang sa alat. Yung mga tipong ganon. Basta may kulang sa kanya. Ando doon yung beauty. Yes, maganda naman. Pero kung pag-uusapan, yung kapatid niya, yes na yes ako doon. So, gusto ko nga sumali yan ng Mr. International. Parang makita ako na nakasuot lang underwear. Charot. In fairness doon sa kuya, gwapo talaga. Maganda, pero hindi ko masasabing pinakamaganda. Para sa akin sa Miss Universe, ang pinakamaganda si Maria Atisa Manalo. Diba? So, etong batch na to ang Miss Universe si Atisa Manalo ang nakikita kong pinakamaganda. Pero si Fatima, excuse me, charot. So, yan. Si Fatima, tama nang maging Miss Universe siya. At patunayan niya sa atin na pang Miss Universe talaga siya. Tumigil siya sa mga eksena niya. Ganon. Diyos ko, Lord. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan ng lahat. Si Papa Nawat daw, tagumpay sa paghatak o nahatak na daw ang mga Pinoy fans. Anong chika mo dito? Oo naman, maraming talagang love ngayon si Papa Nawat, lalo na naibigay yung back-to-back. Napatunayan din naman natin kay Papa Nawat kung paano tayo sumuporta sa Miss Grand. And then I think ang Miss Grand siguro gandahan pa lang konti at patibayin niya konti. I think siya na yung magiging number 1 talaga sa mundo ng pageantry. Do you agree, guys? Kasi ngayong taon na to, parang ang masasabi ko, ang Miss Grand ang pinakamagandang production at bongga. At talaga legit to ang Miss Grand ang pinakamahal ng mga Pilipino ngayon. Either na ang Miss Universe is always number 1, pero I think mas naniniwala ang mga Pinoy ngayon sa Miss Grand, lalo na ipanalo nga ang ating Miss Grand International, di ba? Yung ating candidates na ipanalo niya at back-to-back pa. Pero kasi syempre, nandoon ako na sana ang Miss Grand Philippines ay maayos ni Mr. Arnold. Nang maayos talaga. Yung alam mo yun, yung maibigay niya yung the best para sa Miss Grand Philippines. Hindi yung kuha ka lang ng kuha ng candidates o sino ba yung gusto mong isali natin dyan, tatawagan ko. Tapos kunwari may papageant. So yun, yung medyo hindi ko hindi ako sanayon doon. Pero
Sang-ayon ako kung halimbawa papagandahin pa ni Mr. Arnold ng bonggang-bongga. In fairness naman kay Mr. Arnold, bigyan natin ng honor na ginagawa niya yung best niya para sa Philippines. Pero kasi mas maganda kung yung mag-mold ka ng bagong mga beauty queens na alam mo yon na padi-discover yung ganda nila, yung galing nila. And then, para mas marami pang sumali sa Miss Grand Philippines. So, ibig ko ba sabihin, ang gusto ko mangyari ay palaguin niya yung Miss Grand Philippines. Hindi yung parang iilan-ilan na lang yung sumasali tapos kukuha pa siya ng isang candidates na alam niyang pwedeng isa lang. So, ang target naman doon kasi para manalo. At maganda naman yung goal. Pero mas maganda kung makaka-discover siya ng bagong beauty queen. Di ba? Nakatulad ni Nikki Benape. Di ba? Si Nikki Benape. O, bago yan. Tingnan mo, nanalo na international pageant. O, di ba? So, yon. So, I hope na sana this year, mas bongga, mas winner ang Miss Grand Philippines. And then, of course, looking forward tayo kung ano nga ba ang bagong magiging ganap sa Miss Grand International for 2026. So, yan! So, kayo guys, tingin ninyo, ano ba ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.